ay malapit sa kanyang ama. At nung namatay ito, nahulog siya sa matinding kalungkutan. Nawala na siya ng interes sa halos lahat ng bagay, at lagi na lang siyang nakakulong sa loob ng kanyang silid. Kinalaunan, nang magsimula na ang pasukan, agad naman itong naibsan sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, madalas makaranas si Rian ng pambubuli na nagpapakomplika sa kanyang pinagdadaanan. Hoy, Rian, may barya ka ba dyan? Wala. Tingin naman dyan. Pasensya na. Pero wala talagang bayang nabibigay sa inyo. Hindi mo ibibigay sa amin yan. Kami mismo ang kukuha. Bigay mo na. Bigyan mo na kasi. Hindi. Pasensya na. Pero wala talagang pera. Hawakan nyo nga yan. Anong ginagawa niyo? Itawad Hoy, anong ginagawa niyo? Okay ka lang, Bari? Nasaktan ka ba? Okay lang ako, Lai. Salamat. Hindi ka dumating. Alamang nakuha na nila ako ng gamot. Gamot? Para saan? Para kay mama. Naiinda kasi siya sa sakit. Ayan na lang ba pera mo? Paano ba masahe mo? Kaya ko na maglakad. Ihatid na kita. Ay, di na. Huwag na. Tara. Nalugmok sila sa kahirapan at nabaon sa utang. Mag-isang kumakayod ang kanyang ina, ngunit dahil sa sakit na iniinda nito, madalas itong di makapasok sa trabaho. Hindi maganda ang relasyon ng dalawa, subalit pilit itong iniintindi ni Rian. Nakita ko card mo. Hindi ako natuwa, ha? Oh, ang baba ng grades mo. 87? 89? Wala ka bang kwenta? Ba't hindi mo gayahin yung kuya mo? Nasa abroad na ngayon. Lumabas ka. Nana. Sige. Sa loob ng kanyang silid, umiiyak ng umiiyak si Rian. Nabalot siya ng pagkamuhi sa kanyang sarili. Iniisip ni Rian na saktan ang kanyang sarili. Ngunit, nagdadalawang isip ito kung dapat niya itong gawin. Rian, bakit kumakain mo lang ako? Baka sinulog na aswang. Magandang umaga sa lahat. Basahin ang mga sumusunod na hakbang o prosedur kung paano buksan ang isang lata. Sino gusto pumasa sa isang hakbang? Rian? Rian, pakibasa mo ng hakbang. Tingnan nyo, may dugo sa kwet ni Rian. Parang may ketchup sa puwet, kadiri.
ano nangyari? Naimatayan yung anak dahil sa matinding sakit. Mukhang matagal na itong hindi kumakain. At ang sugat sa kanyang kamay ay hindi naman malalim. Wala namang sugat at ugat na naputo. Salamat, Dok. Simula nung nangyari ang insidente, napagpasya ng ina ni Rian na mag-homeschool muna siya. Habang ginagamot ang kaniyang depresyon, ang mga kaibigan nitong sina Sohi at Elijah ay bumibisita paminsan-minsan sa kanilang bahay para kamustahin si Rian. Habang tumatagal, napabuti na rin ang relasyon ng mag-ina, hanggang sa tuluyang gumaling si Rian sa kaniyang kondisyon. Pasok na! Nak, ano ginagawa mo? Nag-aaral, ma. May exam pa kami kasi bukas. May kakatulong ba ako dyan? Meron. Parang kasi akong hindi naintindihan dito sa part na ko. Ah, yan? Wala din ako naintindihan dyan, Nak. Hindi kasi ako nakapagtapos mag-aral. Pero, susuportaan na lang kita. Ma, sino kausap mo? Yung kapatid mo. Dito lang ako. Ma, 3 taon nang patay si Rian. Move on ka na. Si Rian? 3 taon patay na. Ano ba sinasabi mo? Nandito lang siya sa tabi ko. Ay, si Rian. 3 taon patay na. Imposible yan. Katabi ko nga siya eh. Hindi yun mamamatay. Mahal ko yung anak ko. Hindi yun mamamatay si Rian. Si Rian, mamamatay. Hindi yun mamamatay. Si Rian ay nagpakamatay na dahil sa depresyon. Yung mama niya na babaliw sa pagkamatay ng kanyang anak at sinisi niya ang kanyang sarili. Simula nung namatay ang kanyang anak ay palagi niyang nakikita sa kanyang imahinasyon. Ang aral na matutunan ay huwag ipilit ang mga tao sa paligid mo sapagkat hindi mo alam ang kanilang pinagdadaanan at maaring sila ay nag-iisip ng pagpapakamatay. Palaging alagaan ang isa't isa at huwag baliwalain ang mga bagay na ito.
pera mo? Paano pa masahe mo? Kaya ko na lang maglakad. Ihatid na kita. Ay, di na, wag na. Tara. Go na out. Ma? Ay, sabi ko. Magkaroon na rin. Inanay ko ang nagtrutan. Dahil mo niya. Ako na lang, Zoe. Ako puno na akong pen. Nakita ko card mo. Hindi ako natuwa ha. Oh, ang baba ng grades mo. Hindi ako kapal. Do ba do ba do ba do.